Nako, itong si Willie Revillame, hindi daw po alam kung ano pong tinatakbuhang posisyon sa gobyerno. Ayon po kay Cabarec Ligalig. You are lying! Come again, sir? You are lying! At dahil po dyan, ayun, inupakan tuloy siya. Pero bago po natin pakinggan si Cabarec, ano po, paalala lamang po sa mga bago po dyan at hindi pa nakaka-subscribe, wag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe. Wag nyo na rin po sanang kalimutan din ang i-like yung video at i-share na rin kung maaari para mas lalo pang marami ang makakapanood. Ganon din po yung channel po ni Cabarec Ligalig. Ay nako, i-subscribe nyo na po yan. Napakasarap po manood at makinig sa kanya. Oo, hindi po ako nagbibiro. Ito po kasing si Willie Revillame, ano po, ay tumatakbong senador. Oo, sa kampo po ito ni dating Presidente Duterte. At sa isang interview sa kanya, hindi pa man din nananalong senador, nagrereklamo na kaagad. Oo, nagrereklamo sa mga tanong. Kasi may tinatanong sa kanya, huwag daw muna yung ganong klase ng tanong, dahil hindi pa daw siya nananalo. At ayun, pinasadahan siya tuloy ni Cabarec Ligalig. Nadamay pati si Digong, si Bongo, at saka isa pa, si Robin Padilla. Ayan. Panoorin po natin at pakinggan. Ito pong hiniram kong video galing po kay Cabarec Ligalig. Do you realize though that mas makakatulong ka as a private citizen because once you're in Senate or Congress, voting system yan eh. Sometimes you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi... Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. Mas malaki ang budget mo. Pero consensus... Imagine mo, you have about 110 Filipinos, 110 million Filipinos. Ang natutulungan ko lang everyday, about 600. Hindi pa lahat. You know, dito mas malawak, Luzon, Visayas, Mindanao. Gago. Ang natutulungan. Nagagamit mo yung mga tao nang hindi nila alam. Kasi gusto lang nila kumita. Tanggalin mo yon. Tanggalin mo yung pamimigay. May manonood ba sa'yo? Ha? Kaya mo ginagawa yon. Iyon ang format. Katulad nito, itong programa natin. Public Affairs and Commentary on Current Events. Ito ang format ng ating palatuntunan. At hindi ho pera ni Willie yung pinamimigay niya ron. Galing yun sa sponsor. Nagbibigay siya ng pera sa tulong niya raw sa napinsala. Paano mo na sigurong pera niya yun? Diba? Na hindi niya kinuha sa ibang tao yun. Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema, pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. I mean, meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko muna, One step paano at ako a time. manalo. One step at a Hindi time. ako, huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Are hundreds Diba, ang of dami ng pages batas na long. ginawa eh. Nabago ba yung buhay na mahihirap? Pero yun po ang trabaho ng isang senador mas legislative. Para saan? Para sa bansa? Ang dami ng batas na ginawa. Ano ba ang trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka public servant eh. Ano ba tinatakbuhan mo? Damuho ka, di ba, senador? Hindi mo ba alam na ang pagtakbong senador, ang senador ay legislator? Ano ibig sabihin nun? Gagawa ka ng batas. Hindi ka magdadala ng pagkain sa lamesa. At kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ha? Ang senador ay legislator. Tagagawa ng batas. Kung kaya nga, minumura sila ng sambayanan kapag sumasandok sila ng pork barrel. Ang mandato ng senador at ng mga congressman ay magpasa ng batas. Hindi makialam sa mga proyekto na katulad ng trabaho ng mga nasa executive. Anong batas ba gusto mong gawin?
Gusto niyong tularan si Bongo, nakikialam sa executive, nasa Senado siya. Sinisira nila yung pagkakahiwalay ng sangay ng gobyerno, ng co-equal branch of the government. Di ba? Binababoy nila. Pati moralidad ng tao, binaboy nitong mga to. Ginawa nilang tama yung mga yung mga panlalait, yung paninira, pagsisinungaling, ginawa nilang ano yan eh. Sinira nila. Kasi, basta mali at pabor sa gobyerno, hindi sila napapanagot, di ba? Hindi sila napapanagot eh. Di ba? Yung pinahamak nyo maraming Pilipino dito, kasasamba nyo kay digong nyo, di ba? Pinahamak nyo tao, kinawawa ninyo, iniinsulto ninyo, dahil mali na ang ginagawa, ang iniinsulto nyo pa mga Pilipino. Nasira si Satanas dito. Alam ba ninyo si Satanas takot sa Diyos yan? Takot yan eh. Mga kaibigan eh. May takot sa Diyos yan. Ultimo yung mga demonyo nasa Biblia yan eh. Nanginginig pa yan eh. Si Satanas wala tayong nadinig na minura Panginoon Diyos eh. Ang ginawa ni Satanas, nagmataas, di ba? Nagmataas siya. Pero ito nagmataas, may kasamang mura. Sino pa ang hindi lalapastanganin nitong mga taong ito? Pagkatapos, iniidolo yan. Sabi nga, mga kaibigan, birds of the same feather are the same bird. Flock together. Di ba? Mga kaibigan. Kung ano yung iyong hinahangaan, yun din ang magiging pagkatao mo eh. Kaya ganyan sila eh. Sipin mo, accomplishment ba yung ginawa ninyo? Tapos Robin Padilla, mawalang galang Meron ako mga kaibigan, kapatid ni Robin Padilla, mga pinsan niya. Siguro, magdaramdam sila, pero wala po akong magagawa eh. Kasi, public office yan. Yung mga kumakandidatong yan, kailangan nating punahin. Kailangan nating ipakita sa sa publiko kung sino dapat nilang iboto at hindi nila dapat iboto. Yung mga yan, parang mga asong nakaabang yan. Ang gusto niya ay pumalit. Bakit? Nakita nila ang mga Pilipino pala walang hiyain muna, sasambahin ka pa. At yung mga kumukontra, tatakutin natin. Habang hinahayaan natin yan, lulubha ng lulubha ang problema. At pag silang mga asong gutom ang pumalit, mga kaibigan, dodoblihin nila yung krimen na yan na ginawa laban sa mamamayang Pilipino. Ang gagawin lang nila, makikipagsabuatan. Kamutan na sila lang ng likod, mga kaibigan. Yun lang mangyayari dyan. Tama po ang sinabi ni Kabarik Ligalig. So, ako naman po ay mag-iiwan ngayon ng tanong sa inyo. Iboboto nyo ba yung ganitong klase ng kandidato? Direktahin na natin. Iboboto po ba ninyo itong si Willie Revillame sa pagkasenador? Malaya po kayo magpahayag ng inyong mga saloobin, damdamin at reaction dito sa ating channel. Maraming salamat po muli sa panonood. Come again, sir?